Hi guys! Welcome back to Yanis Room! Tara, pasok! Feel at home! Ay, nagmamadali. Okay. Welcome back to Yanis Room. Sorry, wala akong episode last week. Nasabi ko sa broadcast channel ko na nagkaroon ako ng health emergency. Which is why, babalik ulit ako ng Riyadh. Fuck! So, if makikita nyo ako sa Saudi ulit sa mga susunod na episodes, huwag na kayo magulat. That's what's gonna happen. Okay? For this week's episode, actually, feel ko, ang tagal ko nang hindi nagto-talk about films. Over. Tangina. Akala mo talaga sobrang cinephile. Okay. Sa mga bago dito sa Yanis Room, yes. Mag-a-assume ako na may bago because minamanifest ko na the podcast will continue to grow. Dami ko sinasabi. Para sa mga bago sa Yanis Room, baskil ata ako. Gumagawa ako ng episodes about films because mahilig ako manood ng films. Yung mga mainstream films. Okay? Hindi ako very mga cinephile na may alam sa mga pelikula. Like, alam ko si Wes Anderson. Tsaka ang favorite kong film ay galing sa 1977 na film from a Japanese director. House yung naiisip ko dun sa ano na yun. Sinabi ko na yun. But anyway, hindi ako ganon. Okay? So, wag kayo mag-expect if like how I talk about films ay sa kung paano ko siya naramdaman. Yarn! No pressure. Ano lang. Fun lang. Okay. Wow, nakinan na. Fun lang. Parang casual hook up yung sinabi ko doon. Sorry, magulo ba yung boko? Nakaka-bother ba siyang tignan? Iba yung shape ng ulo ko, no? Ngayon ko lang na-realize. Hindi, actually, matagal ko na na-realize nung nakalbo ako. Kasi nung nakalbo ako, kita ko siya. Tapos pag ganito siya. Damn! Kasi nga yung shunt. Yes. So ngayon, parang pa-square siya. At suot ko ulit ang aking personality glasses. Okay, para sa mga magtatanong, may lens ba yung glasses ko? Wala. Okay, wala. Ang sagot ay wala. So wala rin ako makita kapag malayo. So malabo mata ko pero wala akong makita. At nagsusot ako ng ganito kasi gusto ko magpaganda. At natutunan ko lang to, kailan maloy. So kung meron kayong reklamo sa ganito, kailan maloy kayo magreklamo. Natutunan ko lang, ginaya ko lang eh. Ang pag-uusapan ko today na films ay, it was supposed to be 3 films. Pero hindi ko na naisama yung isa. So, yung isa is Never Not Love You. Okay? Hindi ko siya naisama kasi hindi ko siya na-rewatch ng buo. Today, we're gonna talk about That Thing Called Tadhana at saka I'm Drunk, I Love You. Sorry, kakatapos ko lang kasi i-rewatch yung I'm Drunk, I Love You. So, yung feelings ko ay medyo fresh pa. Hindi ko alam kung paano ko i-categorize yung 3 films na to. Kasi, honestly, these are just romance films na I really love watching and rewatching. So, para silang rewatchable na rom-com. Rom-com ang dating, tsaka IDILY. Parang hindi nakakatuwa yung IDILY. Parang hindi nakakatuwa yung I'm Drunk, I Love You. Parang masakit yun. And anyway, gets nyo ba? Very, rewatchable romantic films. Love them. I think, pa-classic din sila pagdating sa larangan ng rom-coms sa Pilipinas. Parang medyo iba ang amats na that thing. IDILY. So paano ko sila i-categorize? I-categorize na lang natin sila by rom-coms na ginawa ng AWKP Directs. So shout out Direct JP tsaka Direct Onet. Kakalimutan ko pa yung pangalan ng kapal naman ng mukha ko para makalimutan ko yung pangalan ng 2 director na yun. But anyway, so magi-start tayo with I feel like ito yung reasons why these 2 films are loved so much sa Pilipinas. Para sa mga haters ng films na to, if hindi nyo gusto, this is not a safe space. Go away. Go away. Just saying, feel ko lang classic siya na rom-com yung 2 to and madami namang proof of that. Hindi naman siguro ako delusional for claiming that, right? Kaya nga dapat isasama ko yung Never Not Love You. Kasi, let's be honest, classic din yung Never Not Love You. For I think, the reasons ba't nag-work yung IDILY tsaka Dating Called Tadhana. Which is, it's very realistic. Okay? I think yun yung gusto ko sa 2 films na to. Kasi mukha silang kwento mo or kwento ng tropa mo nung high school or kwento ng best friend mo. Realistic siya. It happens. Siguro, hindi ko lang talaga sasama yung Never Not Love You kasi nga, nakulangan na ako sa oras. Hindi ko na siya na-rewatch. And then second, feel ko mas gusto ko siyang pag-usapan separately kasama ng third world romance. Tsaka materialist. Sorry. Nailista ko na yung topic na yun na parang pag nag-i-intersect yung love and capitalism and socio-economic reality.
So, ibang episode na yun. Yeah? Right, ibang episode na yun. Dito muna tayo sa dating, tsaka IDILY. Kinikilig pa kasi ako ngayon, kaya siguro ganito yung reaction ko. Ang OA ko, kasi kinikilig pa rin ako kay Paolo Avellino. Puta kay na. Isang araw ko kasi nire-watch yung dating. Pero sisimulan natin to sa dating called Tadhana. Like what I said, siguro nag-work talaga yung dalawang films na to. Kasi puta, sobrang yung mga artista ay hindi mukhang artista. Para silang, oh my God, ang tagal ko nang kakilala si Angelica Panganiban. Yeah, batchmate ko siya nung high school. And then I heard nag-break na sila ng boyfriend niya for 8 years. Oh my God. Like, it makes sense, di ba? Very good yung two films in making you feel na parang kilala mo yung mga taong to. And walang something magical and sobrang extravagant about these stories. These are just stories na talagang nangyayari to people. It's realistic. So, start tayo sa dating called Tadhana. Ang galing. Ang galing. Na-establish ko na yon. Mukha silang makakasalubong mo lang talaga sa Baguio. Okay. Yung dating called Tadhana ay silang dalawa lang yung character. Para siyang Before Sunset, right? Napanood nyo na ba yung Before Sunset? Uy, sobrang sikat ng Before Sunset. Parang imposibleng hindi nyo narinig yung story na yun, yung film na yun. Tama ba ako ng title, Before Sunset? Kasi trilogy siya. May Before Sunrise, Before Sunrise yung first. Okay, so, like, para siyang Before Sunrise. Hindi nyo alam, yung Before Sunrise yung ano. Before Sunrise trilogy. So, like, nag-meet and then the whole movie, sila lang yung pinaka-focus and parang nabibuild yung story through conversations. Feeling ko, since Before Sunrise, madami ng films na naiire na ganun yung format. And dahil, feeling ko, mahirap din siyang mag-work. Kasi if walang chemistry yung actors nyo, most likely hindi siya mag-work. Na nag-work siya sa dating called Tadhana. Kasi, oh my God, tangina na magde-deny na walang chemistry si Angelica at si JM. Ang galing nilang umarte parehas. Yun, so puro conversations yung story and may tendency kasi na yung gantong films ay maging boring and pretentious. Wala na ako mapangalanan na films na pretentious na ganito yung format. Pero kasi, alam mo yung aware ka when a movie is trying too hard na maging puro conversations lang to. Before Sunrise ang atake natin dito. Nga ganon. Mafe-feel mo yun eh. Mafe-feel mo. Pero hindi ganon sa dating called Tadhana. I think one of the reasons why then, one of the reasons why. Pang ilang reason na to. Aside from chemistry, ay because okay yung conversations. Like, these are actual conversations na pinag-uusapan ng mga tao. Right? Kaya hindi siya to nag-pretentious kasi, okay, I can imagine myself talking like this to someone. Parang, ito ay thoughts ng isang common na tao at Pinoy. Also, like, funny. Funny si Direk. Okay, i-give na natin yan kay Direk Tonet. Parang ilang beses niya naman napatunayan na funny siya. Sa podcast niya, sa films niya, sa Basta Cafe, funny siya. Funny sila. Kaya nga sila may podcast eh. May punchline mga ti. Like, naglaland yung punchline. Alam niyo Beauty and the Bestie? Beauty and the Bestie. Gago, hindi Beauty and the Bestie. Beauty in a Bottle. Oh my God. Come back to the young and beautiful you. Tain na ng Beauty and the Bestie. Inagawan ko pa si... Tama diba? Beauty and... Beauty in a Bottle. Beauty and the Bottle ang puta. Wala man mabasa sa akin. Hydrocephalus yun. Nabulol lang ako. Ulitin ko lang. Si Direk Donat yung nag-direct ng Beauty in a Bottle. Na come back to the young and beautiful you. And sobrang funny ng film na yun, if napanood nyo. Gago! Mag-isa na lang ako, nasamig pa ako. So, i-give natin. Funny si Direk Donat, okay? And, so, funny din yung conversations. Ang daming punchlines. Feel ko, isa sa mga nagustuhan kong punchline ay yung kay John Lloyd. Kasi, ex ni Angelica si John Lloyd, di ba? So, parang, yung iiyakan niya si John Lloyd yung sa One More Chance. I don't need tissue. Please stop judging me. Here's your tissue, madam. No, I don't need tissue. Kailangan mong tissue. Hindi ko kailangan ng tissue. Hindi ko kailangan ng tissue. I don't need tissue. Please stop judging me. Also, dinescribe niya kung bakit mahal na mahal ng masa si John Lloyd.
Kasi si John Lloyd, hinanap ko eh. Iniisip ko kung nilista ko ba yung sinabi ni Angelica about kay John Lloyd. Okay, hindi ko nalista. Pero si John Lloyd, like, hindi siya mukhang artista. Para siyang tao. Mamahalin ka niya, like, siya yung iiyak para sa'yo. Which is, gets, right? Gets natin. Kasi may ganun niya talagang feel si John Lloyd. Parang bait-bait niya, parang iiyakan ka nga niya talaga. And syempre, funny yan marinig from someone na ex talaga ni John Lloyd. Si Angelica na parang, okay, ang galing naman yung artista, hindi ginawa niya yun. So, funny yun. A lot of times din, ang dami ding funny. Aray, puta, sorry. Sorry, sabihin ko ba? Sorry, kasi like, hinila ko yung shorts ko kasi nakaipit. Ang sakit. Nakurot ko yun. Okay, sorry. Ako lang talaga nagpapatawa sa sarili ko. Ayun. Ano pa ba funny sa dati ko? Yawa! Tawan-tawa ako dun sa yung nag-recall sila ng mga naaalala ni Angelica sa ex niya. Like, nakaupo sila kasi kakain sila habang nasa biyahe sila papuntang Baguio. Tapos nag-recall sila na parang, ako, ano yung mga naalala mo dito? Spaghetti, malunggay, lahat may naalala si Angelica. Which is, witty. Okay. May ganito ring, alam nyo, may ganito ring moment sa I'm Drunk, I Love You. Yung similarity na parang nag-inuman si Jason T tsaka si Carson na mukhang lasing talaga si Maha Salvador. As far as I'm concerned, alam ko na lasing daw talaga siya dun sa eksena na yun. Tapos, yung nag-recall sila ng throughout the years from 2008 to 2015 na mga ginawa niyang katangahan kay Dio. So, very same yung two films sa aspect na yon. And I think that makes it more personal kasi iba rin pa nagbabanggit ng mga totoong pangalan ng lugar. Awan ko, for example, dun sa dating Call Tadhana, naalala niya dun sa Malunggay, paborito ng ex niya yung Malunggay Pandesal ng Project 8. Tapos, parang nakakatulong siya sa world building, if that makes sense, nung film, na parang, ay pota, alam ko yung Project 8, totoong lugar yung Project 8, nakakapunta ako doon, maybe alam ko rin yung Malunggay Pandesal na sinasabi niya, and that's what makes it more real and more personal. Tapos, sa I'm Drunk, I Love You, yung nagre-recall sila, yung sinamahan niya si Dio, na maglakad from Manila Waterworks to Aurora Boulevard. So, that makes you more imaginative of how far yung distance na yon, kasi yun ay mga lugar na pwede mo puntahan. Probably napuntahan mo na. Or probably nalakaran mo na with someone na minamahal mo rin for 7 years. So, yun yung gusto ko with both films. It feels so personal and realistic. Kasi totoo yung mga lugar, at totoo yung mga tao, at totoo yung mga kwento. Sobrang relatable niya. Ano ba mga funny pa sa dating Call Tadhana is, ex nga, di ba? Ex nga ni Angelica. Tama naman ako ng pagkakaalala, right? Baskil, puta, ba't ito yung shirt na sinuot ko? Tama yung pagkakaalala ko, di ba? Na ex nga talaga ni Angelica si John Lloyd. Yeah, tas may line pa dun sa film na sinabi niyang kamukha ng ex niya na for 8 years. Si John Lloyd. So parang, okay. Okay, sorry. Tawan-tawa? Oo, tawan-tawa ako doon. Kasi I feel like na-establish nun to me na, okay, funny rin talaga siguro si Angelica Panganiban. Kasi nakakasakay siya sa mga gantong jokes. And hindi siya. So, I think yun yung isa sa mga gusto ko rin about the conversations na meron sa dating Call Tadhana. Feel ko kasi risky siya if hindi mo talaga gagawa ka ng film na ganon and hindi mo may utilize yung ganong format ng maayos. Hindi siya magmumukhang okay. Because through those conversations, nabibuild yung story. Also, through those conversations natin, nakikilala yung dalawang character. Like, doon lang talaga. Doon lang natin nalaman na si J.M. De Guzman ay like UP Fine Arts and then student before, merong gantong ex, yung Angelica Panganiban. Sa kwento niya lang din natin nalaman na doon din pinagdaanan nila ng ex niya, for 8 years, tapos sinundan niya sa Rome, na dapat 3 months lang doon magte-training. And so, like, if hindi mo talaga magagawa ng maayos yung conversation, like, if you lose me, kasi ang boring ng conversation, wala na akong maintindihan doon sa film. Alam, for someone na sobrang ikli ng attention span. But then it worked.
yung chemistry, and because sobrang like substantial yung conversations. Speaking of substantial, I think yung That Thing Called Tadhana, it also becomes more than just a moving on na movie. Kasi ang dami ring na-discuss na mga crisis ng mga character. I think that's what I liked. Kasi, syempre siguro sa mga filmmakers, storytellers, ang pinaka nabibilib ako is paano kaya magpro-progress yung relationship and paano magpro-progress yung movie naturally without me feeling like parang nag-jump. Yun. Isa yun sa mga problem ko sa recent star cinema rom-coms na feeling ko hindi na-establish ng maayos yung mga relationship. Kasi parang may cut. Parang sobrang laki nung natapyas na eksena. Parang hindi siya nag-translate. Paano kayo nakaabot sa point na to? Kanina lang magkaaway kayo. Tapos ngayon, nagkakamabutihan na kayo. Sa That Thing Called Tadhana, I'd say very like natural yung pag-progress ng story. Okay, nag-start sila na ganito, tapos nag-video okay, medyo surface level. Then habang nag-uusap sila, nabibuild yung friendship nila and you get to know them more. May ng mga bandang, yung nasa Baguio na sila, yung sa Bencab Museum. Siyempre matagal na sila magkasama. Before that, ang napag-uusapan lang ni Macy at ni Anthony ay about dun sa past relationship, yung sa ex, ganyan. Pagdating sa Bencab, dito na pumasok yung usapin ng ano kaya yung may mga past dreams sila parehas na hindi na pala nila na-accomplish na si Anthony ay UP Fine Arts graduate and then akala niya magaling siya tapos pagpasok niya ng UP mas maraming magaling sa kanya and then grabe kasi yung crisis guys lalo na kapag creative ka kasi as a creative as in noun career, ang hirap ng basihan ng galing. Kasi, lalo pag art yun yung product mo, yun yung career mo, yun yung thing that you have to create. Ang hirap niya, it doesn't come to you overnight na immediately magaling ka sa ganito, ganyan. And pag like, yun, totoo yun, papasok ka ng UP, tapos yung mga kasama mo, mga abue pa. Yun yung sinabi ni Anthony. Nakapanliit. I think, yung ganung conversations, mas nakikilala natin yung dalawang character beyond their problems with love. And yun yung nagustuhan ko. That also makes the film more personal. Hits closer to home. Kasi lahat tayo kinikrisis. Like, I'm sure may mga artists na possibly nakita nila yung sarili nila kay Anthony while watching the film. I think ito naman yung, it's a common na thing kailad sa films ni Direk Tonet and ni Direk JP if you watch them. Laging may conversation or may topic ng crisis na nakakausap ko rin sila of course through sa podcast sa AWKP kasi may mga episodes na rin naman kaming nagawa about, 'di ba, yung mga Gen Z na kinikrisis. So yung mga magkukwento sila Direk Tonet, parang doon ko na-realize na okay, kung ano yung mga nakikita ko sa films nila ay something that they also experience personally. Of course, okay. I think yun yung thing naman as a filmmaker and as a storyteller. Hindi mo kayang ikwento ang isang kwento na hindi mo naman danas. And so, yun yung gusto ko sa films nila. Kasi, andun yung crisis ng isang taong hindi pa na-figure out kung ano ba siya. And, yung crisis ng potang hindi naman talaga ako magaling. Crisis sa career, crisis sa art mo, crisis sa, like, I think, calling mo and worth mo as an artist and as a person. And as a young person figuring it out. Nakikita ko siya sa, parang na-discuss din siya sa Alone Together. Ayun ang pinaka-topic ng Alone Together, I'd say. And then, na-discuss siya sa That Thing Called Tadhana through Anthony. Tapos, after nun, nag-share na rin si Macy ng story niya about meron siyang naisulat na libro before. And so, you get to know Macy more and deeper. At ang hindi na lang yung problema niya sa ex niya, yung alam mo about her. Doon nag-start yung film,
Pero, it takes you further. I think, yun yung gusto ko talaga with Dating Called Tadhana. And yung pag-progress na yun is done naturally. Hindi siya, it came out of nowhere na parang, okay, bigla tayong mag-usap ng deep. Hindi siya ganon. Parang, if naka-experience na kayo ng meron kayong na-meet na person and iba yung connection for like a night or a day, like what happened kay Anthony and kay Macy, this happens. Yung natural na progression ng conversation, parang, okay, mas makikilala mo ako more than my story about my ex. Kasi ito, meron ako na isulat na kwento ng college. Tapos napag-usapan din nila yun na parang, aren't we supposed to be great by this time? Alam nyo, itong mga millennial na to. Charing joke lang, no offense. Ewan ko. I think may comfort dun sa fact na, okay, na-experience to ng kahit sinong young person na dadaan sa gantong stage ng buhay nila after graduating or in their 20s. Feeling ko kasi recently, I've been, like, syempre, mas marami na ako nagiging friends, marami na ako nakakausap, and this is a common thing na napapansin ko sa people na, I'd say, 28 years old and older. Mga nasa 30s. Lagi talaga nilang sinasabi na iba kapag 30s ka. I think, dami ko napapanood na films din, pati, na talagang sinasabi na, hey, like, in your 20s, you're supposed to be lost. I think, normal lang to be lost and normal lang to feel like, potang ina, bakit parang hindi ako magaling at hindi ko alam kung anong patutunguhan ko and everything is kind of unstable. May comfort in knowing that. And seeing na parang, okay, eventually, you'll figure it out. Maybe, pagdating mo ng 30s, ngayon sa 20s, you just keep on, parang, mag-invest ka ng actions? Invest ng actions. Parang yung ito mga small actions na tingin natin hindi nagmamatter. Small decisions in our career, in our relationships na tingin natin, magli-lead ba to something? Mag-a-amount ba to something? Will I ever succeed? May comfort in knowing na lahat yon siguro hindi pa natin nakikita right now na may impact yon, but maybe someday, pag 30s, mas malinaw na yung thinking natin about it. Kasi we'll be in a better place. Awan ko, ibang tao talaga siguro tayo pag nag-30 tayo. Favorite ko ang, sobrang singit nito, pero favorite ko ang Sex and the City. You know that series? Alam niyo ba yung series na yun? Favorite ko siya kasi single women sila in their 30s and then ang dami-daming nangyayari sa kanila. And so, naisip ko, tangay na, madami ba mangyayari sa akin pag 30 ko? Ewan ko kasi feeling ko sa time ngayon ng social media. Na pag-usapan to sa I'm Drunk, I Love You, na pag-usapan to sa Dating Called Tadhana, yung maiinggit ka sa mga peers mo kasi ang successful na mga kasabayan mo, tas feeling mo ikaw na pag-iiwanan ka. Feeling ko ngayon sa time ng social media, mas malala yun. Kasi sa social media, lagi tayo nakatutok sa buhay ng iba. And then, with our age, I think sa mga Gen Z, ewan ko kung bakit sobrang madaling-madali talaga, girl. As in, sobrang sobrang normal na like working student ka. Well, of course, for socio-economic reasons, kailangan mo magtrabaho to sustain yourself. Pero minsan yung iba, like, nag-working student sila, like, by choice na, well, dapat kasi, but by this age, nabubuo ko na yung credentials ko and all, ang social media, makikita mo, hello, I am 22 years old, a CEO, and nakabili na ako ng sarili kong bahay because I am a hustler. So parang, tangina! Wait! Parang mas pinapalala ng social media yung ganong krisis. And like, kapag sinabi mo sa sarili mo na okay lang if hindi pa ikaw successful, parang merong feeling na, baka binobola ko lang yung sarili ko. Baka putangin na niloloko ko lang. Wala lang. Ang crazy lang na parang, okay, anong year ang Dating Called Tadhana? 2013? A film from 2013. Having those feelings. Articulating those feelings of crisis. Ibig sabihin, this is a canon event. Like, you're bound to experience and feel these things. And may comfort sa part na yon ng movie. Na puri ko si Angelica Panganiban na tanga na ang pogi din ni J.M. de Guzman. Who's with me? Alam niyo yung
Okay, no offense kay Cha Eun-woo. No offense kay Cha Eun-woo. Pogi si Cha Eun-woo. Pero alam niyo, parang masyado siyang gwapo. Like, sobrang perfect mo na. Para kang hindi tao. Yung pogi ni na JM De Guzman, and siguro si Paolo Avellino. So, inapapairit ako. Pag si Paolo Avellino. And Jericho Rosales. Alam mo yung Pinoy pogi? Gusto ko yung mga ganyang pogi na puta, makakasalubong ko to somewhere. Parang siya, John Lloyd. To, yung parang hindi siya artista, parang hindi sila artista, parang sila yung iiyak para sa'yo. Alam niyo, pwede niyo pang i-argue na si Paolo Avellino ay baka nga masyado na siyang pogi. Pero hindi kasi, may something human sa pagka-pogi ni Paolo Avellino. Para kasi siyang barumbado eh. Para siyang fuckboy na makikita sa Bumble. Sorry, mamaya na tayo dadako kay Paolo Avellino, okay? Pwede akong gumawa ng essay about it. Doon tayo sa I'm Drunk, I Love You later. Ito muna tayo kay JM De Guzman. Pinoy pogi kasi si JM De Guzman. Yes, hindi siya super, like parang, sobrang, hindi siya ang pinaka-pogi na taong artista makikita mo sa showbiz industry ng Pilipinas. Pero Pinoy pogi siya. Like, pogi siya. Tapos kung paano siya makipag-usap dun sa film, pogi siya, kuha niya ako. Kuha niya ako dun. Yes. Kasi pwede nga tayong gumawa ng isang episode sa mga Pinoy pogi. Kasi meron. Alam nyo, lately, tumataas ang amor ko sa mga lalaki. May straight ira. Ang pangat ng straight ira, that's so biphobic. Anyway, inandami ko pang gustong sabihin. Wala, 31 minutes na. Di pa ako tapos. Okay, sa romantic part ng That Thing Called Tadhana. Nakakakilig kasi talaga ang That Thing Called Tadhana. Okay, and also, feel ko sobrang fitting ng title na That Thing Called Tadhana. Kasi anong odds na may mamimit kang someone sa airport ng Rome na mag-o-offer sa'yo ng extra baggage allowance niya kasi puno na yun sa'yo. Dahil bit-bit mo yung buong buhay mo sa maleta mo kasi hiniwalayan ka ng ex mo for 8 years. And then, saan ka ng person na yun na mag-video okay at kumanta ng Where Do Broken Hearts Go, pumunta ng Baguio Sponti, and then umakyat ng Sagada. What are the odds? Tadhana! That's Tadhana, girl. And that's why ang tawag kay That Thing Called Tadhana. Kasi, parang okay, what the fuck meant sila to meet? And I feel like yung nakakakilig din talaga sa film. Also, gusto ko rin kasi na kung paano i-establish yung romantic tension between the two characters. Kasi, mafe-feel mo naman na, okay, sige, ba't naman sasama si JM sa yaya ng isang stranger papuntang Baguio? Sinabi niya to dun sa film, na sasama ba ako dito kung hindi ka chicks? Like, hindi ako slightly attractive to you. Diba? Sinabi niya ito dun sa film, mga bandang huli. Pero kasi throughout the film, para lang talaga sila nag-i-start as friends. Okay, like, andito lang ako, sasamahan kitang mag-rant about your ex na hindi ka maka-move on. May something, so, hindi platonic For sure kasi may romantic tension. Kasi, totoo naman, hindi ako sasama sa someone na magbagyo kung friends lang and hindi ko ma-feel na parang may slight landian sa part na to. Establish natin yun. Huwag tayong magpanggap. Totoo naman Pero, walang like time sa, ano ba to? From start to middle, I guess, na may gumagawa may nag-a-advance or may nag-move, may lumalandi. Walang ganun. May mga subtle. Okay. Isang subtle na pansin ko is yung tulog si Macy sa bus. Tapos yung tingin ni JM kay Macy, tingin ni Anthony kay Macy ay umingiti. Oh, my sister, he is whipped. He is whipped. Pero, hindi siya nag-make it was just there as a friend. Na parang, okay, may kinig ako sa'yo. Papakinggan ko yung ex mo. Right? Papakinggan yung kwento mo sa ex mo. And then, eventually, habang nakikilala nila, mas lumalalim yung how they know each other, doon na nagkakaroon ng, baka pwede nating i-acknowledge na may gantong tension. Nung nagpamasahe si Anthony tsaka si Macy, yung tingin ni Anthony kay Macy, tapos, yung nanaginip si Macy na na nagba-bungee jumping sila ng ex niya. Tapos sobrang, paano ba to? Ang high nung emotions nung panaginip. Ang intense nung emotions nung panaginip. And then, kinombat yun ni Anthony by saying na napanaginipan ko rin tayong dalawa. Naglalakad lang tayo sa Session Road. And that's just it. Ako lang ba yung naka-appreciate ng scene na yun? I feel like, ang ganda na in-establish yung parang opposites ni Anthony tsaka nung ex. Na parang si Macy with this ex ay intense. Ang dami nangyayari, of course.
8 years. Hindi wala yan. Dami nangyayari. Ang intense ng emotions sa events na yon. But when it comes to Anthony, kalmado lang. And ito lang talaga tayo. Naglalakad lang tayo sa session road. Nakakaranas ba kayo ng relationships na sobrang intense ng emotions and manang sobrang dami nangyayari sa relationship na yon? Yung mga ganong relationships kasi, iba yung hatak niya sa'yo as a person. Iba yung investment na ma-feel mo, emotional investment mo. Kasi nga, ang dami nangyayari. Ang heightened lang everything. And so, you wanna, like, mas iba yung impact nung ganong relationships. And then, makakahanap ka ng relationships na kalmado lang pala. Like, hindi naman pala kailangan palaging exciting, hindi kailangan palaging may thrill, hindi kailangan palaging may sobrang laking dagok for a relationship to be exciting and to be fun. Yun yung, I think, opposites with that. Na, with Anthony at least, kalmado lang yung relationship na nabibuild nila and steady lang. Minsan naisip ko, will I ever find something like that? Or will I ever settle for something like that? Kasi feel ko tayo as people, may tendency tayo to be more leaning towards relationships na parang paulit-ulit kang tinetest. Iba yung mga ganong relationship talaga and mahirap makaget over sa ganong relationships. Kasi nga, parang ulit-ulit kang gumagawa ng choice and action. And so, mas pataas ng pataas yung involvement mo dun sa relationship na yun. I guess napaisip lang talaga ako na gano'n na parang, fuck, kaya ko kaya mag-accommodate ng ganong relationship. Minsan kasi, feel ko, kapag walang pagsubok, parang naisip ko, tama ba to? Okay ba to? Bakit wala nangyayari? Anong ganun? I think, something to ponder on. And then, tatagal tong episode na to, tangina. Okay, sorry, cut natin yun. Isa pa, yung akbay scene. Over! Yun na yung part na may romantic tension na talaga si Macy tsaka si Anthony eh. I'd say nag-start dun sa nag-usap sila na nagtanong si Macy na, pangit ba ako? Kasi feel ko dun na parang okay, i-gauge natin, meron ka bang physical attraction to me? And then pag-uusapan na yung, yes, maybe I am possibly attracted to you. So now, open na yung doors for, is there something here? Is there something here? So, nung nakaakyat sila ng Sagada, nasa Sagada na ba sila nun? Yung naiwan kasi nila yung maleta nila, di ba? Kasi mag-akbay. Alam nyo, grabe ang mga physical touch. Over. Yung mga physical touch na subtle. So, una yung gano'n ni Anthony kay Macy. Tangina! Okay, na-experience nyo na ba yun? Kailangan nyo ma-experience talaga yung mga moments na, yung mga pasimpleng touch na, okay, hindi to blatantly lande, but there's something here. Like, alam niyo ba yung, wait, inaalala ko, Pride and Prejudice. Yeah, okay. Yung Pride and Prejudice, may isang sikat na eksena doon na hinawakan ni Mr. Darcy yung hand ni Keira Knightley. Tapos gano'n niya yung hand niya. Alam niyo, nung una hindi ko gets yung significance nun. But I think, iba nga talaga, may something about subtle physical touches in films like this na nag-establish ng inang romantic tension. Tapos, yung akbay scene. I feel like that's so Before Sunrise. Kasi, if napanood yun na yung Before Sunrise, may eksena dun din na similar to that. Yung aakbay din. Tapos, do I touch her or no? Tapos, meron din yung nakikinig sila sa recording room na parang, do I look at her or no? So, may ganong yung scene na yun sa dating Call Tadhana, yun ang peak, puta, yo. Medyo like lingering din yung shot that time na matagal lang siya, parang. And then you're there, pinapanood mo lang silang dalawa na, tangina! Uy, hey! Ano nangyayari dyan? Kuhang-kuha ako ng eksenang. Anyway, I feel like at that point, established na, okay, medyo romantic tong, na to. Meron ng something na bibuild. May something na dito na hindi natin alam if kakalkalin ba natin. It's just there. And we'll just let it stay there. And yun na, yung pa-ending na. Okay, alam naman natin yung ending. Nag-end ang dating Call Tadhana na hindi talaga na-answer if naging sila. Though meron akong feeling na naging sila. Yeah, kasi bit-bit na ni Anthony yung libro na sinulat ni Macy. Tapos, nagmo-monologue si Anthony na kapag mahal mo, habulin mo. Kasi, like, alluding to na pag-usapan nila with how Anthony regrets
gets na hindi niya hinabol yung ex sa before. And so, sa next partner niya, ganun yung gagawin niya, habulin niya. So, ginagawa niya kay Macy. So, yun. Yung ending ay, sobrang nagustuhan ko yung ending, actually. Kasi I don't need to see more. I feel like, alam kong naging sila. Masaya si Anthony tignan, alam ko naging sila. And feel ko, alam ko hindi nababalikan ni Macy yung ex niya na si Joem Pascon, kamukha ni John Lloyd Cruz. So, ayun yung feelings ko sa dating Cold Tadhana. Dami, tangina, 43 minutes, so, tas lilipat pa ako ng I'm Drunk, I Love You. And so, I'd say, nasabi ko naman kanina na may similarities din talaga yung dating and yung I'm Drunk, I Love You. That's why gustong-gusto din talaga siya ng mga tao kasi nga, realistic siya. Lipat na tayo sa I'm Drunk, I Love You. Kaya pa? I'm Drunk, I Love You. Nag-work ang I'm Drunk, I Love You kasi nga, it's so realistic. Sino dito ang nagmahal na ng best friend nila for 7 years? Sino relate dyan? Not me though. I understand. Di ba sinabi ni Direct JP na kwento niya to? Di ba? May parang na-experience niya magmahal ng someone for 7 years. Siguro, simulan natin sa topic na, kaya niyo bang magmahal ng someone for 7 years? One-sided? Best friend nyo? At that? Kaya ni JP, kaya ni Direct JP, kaya ni Carson. Kaya rin siguro na marami. Kaya nga gusto na yung pelikula na to. Pero ako personally, hindi ko kaya. I have my reasons. Simulan natin sa... Okay. Iwan natin yung tanong na yun. Kaya nyo ba magmahal ng best friend nyo na one-sided for 7 years? Itong film na to, similar din siya to dating Cold Tadhana. Kasi meron din ulit crisis. Okay? Meron din talagang crisis. Na-discuss ko na kanina in detail yung crisis. Pero, kung kaila Macy at Anthony, yung crisis of aren't we supposed to be great by this time? I guess yung sa I'm Drunk, I Love You, yun din yun eh, yung crisis of like graduating and what comes next. I think yung I'm Drunk, I Love You din, dahil sa aspect na yun na nadidig yung feelings of tangina, graduate na ako. Napag-uusapan din kasi ni Carson at ni Dio yun, yung anong plano mo? Law school. Also, nadig din ni Dio yung mga kasabayan mo na mga filmmakers, nag-film festivals, yan. Tapos yung nafe-feature sa Youngstar. Hindi ko alam na at that time pala ay big ma-feature pag sa Youngstar. Hindi ko alam yung part na yan. Feel ko, ano yun, thing yun nila Direct JP. Mga that age group. Tangina ng that age group! And I feel like sobrang big talaga siguro ng Youngstar that time for young creatives na if ma-feature ka, you are something. Yeah? So, yung mga ganong conversations, I feel like yun yung similar to dating Cold Tadhana. What makes I'm Drunk, I Love You more than just a rom-com na in love sa best friend, one-sided for how many years film. It makes it more parang, okay, may gantong feelings si Carson at si Dio as young people and outside the romantic relationship. Na parang, ang struggle na 3 years kang delayed, 7 years ka sa college. Like, anong gagawin? I feel like may something siguro sa mga films na you watch young people go through these problems kasi makaka-relate ka. Ang hirap mahirap talaga lalo na after grad Siguro si Anthony and Macy ay older and then si Carson at Dio ay andun pa lang sila sa stage na yun eh. Yung transitional period of your life na from college to okay, shit, ano mangyayari? Magtrabaho na tayo, mag-law school, hihiwalay na tayo ng ways. I think isa yun sa mga themes na greatly in-explore din ng I'm Drunk, I Love You. Kasi, totoo yun. Sorry, may ganun talagang fear na yung after college, anong mangyayari, hindi lang sa atin as individuals, but also sa atin as friends. Kasi, na-explain ko na to sa episode ko sa My LB Journey. Siguro iba pa yun kasi you're literally leaving a place. Iba rin kasi talaga kapag nagstay ka dun sa place na yun for a while. Kasi kapag nag-aral ka sa Manila, iba yung feeling, pwede yung balikan yung school. But anyway, what I'm still saying is, may change pa rin. Itong best friend mo, ay, kung siya yung lagi mong kasama, ngayong college ka,
ano yung guarantee na siya rin yung lagi mong kasama after college? I feel like, nagkaroon ako ng ganong fear. Kasi, sinasabi yun ni Carson na parang, after nito, law school friends mo na yung kasama mo. Sinasabi rin ni Dio na natatakot siya na maiwanan siya behind. Natatakot siya na, ano yung mangyayari na hindi niya nakasama sila Carson. Nasabi niya yun. So, those are actual fears na you have after graduating. Unahin ko muna to before we go dun sa part ng romance. Kasi madami akong pwedeng sabihin about that. Okay, kapag nagre-rewatch ako ng gantong films, feel ko, at meron akong intention na gagawan ko siya ng podcast episode, mas nakafocus siguro ako syempre mas nag-focus ako sa details, how certain scenes made me feel. And feel ko kahit ilang beses ko nang napanood ang I'm Drunk, I Love You, ito lang yung time na naiyak ako sa kanya. Feel ko mas dinamdam ko siguro yung lines and yung crisis na nafe-feel ni Carson and ni Dio. Alam niyo yung sinabi ni Dio na, ay ni Carson na graduate na ako. Graduate na tayo. Sobrang, sobrang personal nun. Of course, na ano naman sa film na loaded kasi yung meaning nung graduate na ako. Kasi when graduate na ako, hindi lang sa school, graduate na rin ako sa'yo, Dio. Right? Pero yung hindi ko talaga in-expect na umiyak talaga ako. Parang, fuck, nagkaroon ako ng ganung moment. Nung pag-graduate na kami nun, si Yvette, my college best friend. Lumabas kami, tapos nagstay kami dun sa Lumihan na lagi namin kinakainan. Nagstay kami from like night hanggang mag-sunrise. And kasi aalis na siya sa dorm niya kasi mag-work na rin siya, so babalik na siya pa Manila. Nagstay pa kasi ako sa LB after kong graduate. And say mga 1 month, 2 months, nagstay pa ako. Pero that day, aalis na nun si Yvette, and then tumambay lang kami sa labas, gabi. Penod lang namin mag-sunrise. Tapos, kumain kami dun sa Lumihan. And then, I feel like that same feeling with Carson and Dio sa ending nung I'm Drunk, I Love You na minus the romantic aspect na. Feeling ko kasi by that point of the film, yung ending, parang hindi na siya about yung romance About na siya sa end of a chapter, end of an era na parang graduate na ako. After nito, ano? And then, i-spend mo yung day na yon, last day mo na yon as a student with someone na ang tagal mo nakasama sa college and who has seen you through it all, through all the crisis, lahat ng iyak, kasama mo yung person na yon, and then nag-spend kayo ng day na ninanamnam yung feeling na okay, graduate na tayo and this is an end of a chapter in our lives. Anong gagawin natin? Bago pa tayo matakot sa part na anong gagawin natin, anong mangyayari sa atin after nito, mas sinasavor niya lang yung feeling of tapos na siya, it ended. And so, hindi ko in-expect yung huling scene na yon, kasi di ba parang nag-cheers lang sila and then nag-bonding lang sila, and then at that point parang it's not even about the romance part anymore. Parang na siyang okay. I think yun yung gusto ko kasi na isisiksik din dun sa film yung ibang aspects of life ng characters as young people and as students. Nagagawa yun sa ilang oras, 1 hour and 30 minutes, 1 hour and 45, almost 2 hours na film. Kasi again, ito yung problema ko sa ibang films. Mainly sa mga rom-coms talaga ng Star Cinema lately na parang, ba't walang ibang aspect? Ba't hindi nyo or like kapag nagtatry magsingit ng ibang aspect dun sa romantic film, hindi nagagawa na maayos na parang hindi siya fleshed out and ang hilaw. Kasi hindi siya naisiksik ng like mas natural. Pero nagawa ng that thing. Nagawa ng I'm Drunk, I Love You. Na parang you get to know these characters more than their romantic feelings. Na okay, yun yung focus, pero kilala nyo rin si Carson at si Dio as young students na may problems na na-delay and may problems of what comes next after graduating and what comes next after college. So, tanga na! Kuwang-kuha ako ng part na yon. So,
yun expect na naiyak ako doon sa film na yun. Yun din yung first time na naiyak ako while watching I'm Drunk, I Love You. Kasi that's so, it feels so personal. Dadako na tayo sa romantic na part. Kasi ito naman talaga ang pinaka-highlight ng I'm Drunk, I Love You. Right? Yeah, right. Babalikan ko lang yung tanong. Kaya nyo bang magmahal ng best friend nyo for 7 years? And one-sided? Ang sagot ko kasi dyan ay hindi. Okay? Feel ko kasi, I respect the yearners, okay? Minsan nag-yearn naman ako, pero hindi ko magets how someone can be, ang sama siguro nito pakinggan, pero hindi ko magets how someone can be stuck on a person for that long. I feel like this says a lot about me as a person. Kaya nga ako advocate of umamin ka. Kaya mo, umamin ka. Sige, like, at this point, pa natin i-consider, hindi, best friends kasi sila, ganyan, so mahirap umamin. Isa pa yan, hindi ko alam how can you fall in love with your best friend. Kasi, hindi ako magmamalinis. Okay, na-in love na rin ako with a friend. Right? Nagkagusto na rin ako with a friend. Lalayo pa ba tayo? Parang ilang beses namin ito sinasabi ni Kim Bejerano. Pero kasi, feel ko kapag kunyari, meron kang friend or best friend, parang conscious choice na magkaroon ng shift na like, shit, okay, titignan ko yung potential mo as a romantic partner. Gets nyo ba? Kasi if meron kayong friend, tapos talagang from the start, tingin nyo lang talaga sa kanya ay friend, medyo mahirap yung magiging, hindi ko makita yung, like, yung magiging start of paano nyo siya i-consider na, okay, baka may romantic feelings ako sa'yo. Kasi ako, aminin ko, nung nangyari yun sa akin, totoo naman na may conscious effort on my end na parang kinonsider ko talaga na tumingin ako sa, parang possible na maging crush kita. Diba? May ganung moments eh. Like, feeling ko hindi siya feelings na nagka-come out of nowhere. Feeling ko, siguro may mararamdaman ka for a friend and then i-entertain mo yung thought na yon. And then, dun mo i-acknowledge na, what if nga, no? What if nga potential maging magustuhan kita? Ang potential na maging romantic partner kita. So, ganon. Nung nagre-recall si Carson at si Jason T ng mga katangahan ni Carson kay Dio. Okay, 2008, nag-meet sila. 2009, 1 year after, may feelings na si Carson kay Dio. As early as that. And then, doon na nag-recall si Carson na pinakinggan niya yung mga like problema ni Dio sa mga relationships niya, sinamahan niya nung heartbroken, niluwas niya from Bataan, to QC in 30 minutes, sinamahan niya maglakad from Manila Waterworks to Aurora Boulevard. Tapos, as early as 2009, 1 year into the friendship, may feelings na siya for Dio. Doon lang ako napapatanong, siguro parang, pag ganun ba, syempre nagstay siya ng how long? 2009 to 2015, 7 years, as best friend ni Dio. Para sa mga taong nakaka-experience nito, siguro ang question ko is, pag ganun ba, nag-i-stay ka because like, genuinely you are a friend to this person? Or nag-i-stay ka because may hope din. Because of that hope na parang, okay, baka something might blossom from this romantically at baka magkaroon ako ng chance. Kasi I mean, like magkaiba siyang intention. Dinadoubt ko ba na friend ni Dio si Carson? No, I genuinely feel ko talagang friend sila. May genuine friendship doon, may genuine love as a friend doon sa part na yon. Pero feeling ko kasi mas malaking part of that relationship ay because may romantic feelings si Carson for Dio. And siguro yun na yung magiging yung similar na question ko to yun yung question ko din to people who have the similar experience. Kapag nagkakagusto kayo sa friend nyo for so long, do you stay because you are like genuinely being a friend or do you stay kasi meron kang romantic feelings? Hindi ko alam if nagigets nyo yung point ko doon. Pero I'm not saying na it's bad. It's not necessarily bad if mag-i-stay ka kasi dahil may gusto ko sa'yo, kaya andito ako. Parang hindi naman yun bad. Pero I think ibang lang yun. Like, nag-iiba yung trajectory ng relationships based sa intention natin kung bakit tayo nag-i-stay dun sa relationship na yun with the person. Iba eh. Yes, magkaiba. Other thing siguro is, feeling ko kasi if meron tayong gusto sa person na sobrang tagal, like ganito katagal,
feel ko hindi natin sila nakikita realistically. Feel ko, if nagkakagusto tayo ng ganito katagal sa isang person, hindi natin sila nakikita realistically as a person. I'm not saying rose-colored glasses ba yung term? Like, we see them in a different lens. We see them through the lens of someone with romantic feelings. Kasi syempre, alam niyo yung feeling na kunyari, pag may ex kayo, di ba pag nag-break kayo, tapos parang bigla nag-iiba yung tingin nyo dun sa person na yun, like after a while, saka move on ka, tapos nag-iiba na yung tingin mo dun sa person na yun. Kasi wala ka na romantic feelings. So, you see them differently. You see them possibly for who they are. So, feel ko, kapag nagkakagusto tayo sa isang tao for so long, much of how we see them ay fantasy. Baka exaggerated yung term na fantasy. Pero, ang negative din kasi ng connotation ng term na tainted. Pero iba. Like, I feel like, iba natin sila makita. Fantasy na lang yung gamitin kong term. Parang, much of how we perceive a person na we like ay fantasy. Kasi meron tayong feelings for them na hindi natin na ibubuga. Sa isip ko, sige, kung gusto mo yung isang person na to for 7 years, one-sided, tapos sabihin natin bigla, umamin ka, and then sinabi niya na, okay, I think I like you back. Ano mangyayari? Like, after yung pag nag-enter kayo ng relationship, syempre, magiging iba rin yung relationship na yun. Ibang commitment ng relationship, okay. Iba rin ng, like, when you get to know a person talaga as your partner, like, parang, would you still like them? For sure. For sure. Sorry, mga tanong ko lang to. Feel ko lang kasi, yun yung yun yung thinking ko na feel ko talaga if, like, nag-i-stay tayo sa isang one-sided love or relationship for a long, long time. Minsan gusto kong tanongin na parang nag-i-stay ka ba sa setup na yan kasi nasanay ka and may thrill and iba rin naman kasi yung pining and yearning. Okay? Nang nasa one-sided love. Parang, nag-isay ka ba because of that? Iba yung yearning, talagang gusto mo lang siya, and because habang lumalaki, yung yearning na yon ay, you want them more? Or like, do you actually see them as a person and really like them? Iniisip ko kung na-articulate ko ba siya ng maayos. Pero, yun yung thoughts ko about it. Yung magstay ka sa yung one-sided love, liking someone, personally ako to 1 year, 2 years max. Yun na yun. Feel ko yun na yun. Pero yung tumagal ka ng 3 years and more, sorry yung mic, parang nakakaduwal. Parang feeling ko, disservice siya to yourself. Like, hindi mo binigyan yung sarili mo ng chance na, to open yourself to other people and opportunities for relationships. Kasi, guys, kapag nai-stuck tayo sa isang tao, that's a choice. And, walang darating na iba kasi, hindi naman natin in-open yung sarili natin to other things. So, ganun. Nung pinapanood ko nga itong I'm Drunk, I Love You, alam nyo, kapag napag-uusapan namin siya ng friends ko, as in tinatanong ko yung friends ko, tingin nyo ba nagkaroon ng ibang gusto si Carson? Tingin nyo ba, like, nag-try siya? May possibility na nag-try naman siya. Pero may possibility din na hindi. Kasi kapag ganito kang person na you like someone this much, stuck ka talaga sa taong yun eh. Hindi ka titingin sa iba. And so, hindi ko ginajudge ang mga taong nagkakagusto sa isang tao for 7 years. Pero, wow, that's a choice. Kaya, minsan, kahit sinasabi kong yearner, I'm a real yearner, something. Feel ko talaga hindi. Kasi, I've met people, I have known people na talagang kayang tumagal ng ganito katagal. 4 years or more, 3 years or more, liking someone. Even if hindi yun nare-reciprocate, and even if wala nangyayari, like, the feeling just stays there. Ang crazy nun. That takes a lot. Hindi ko masabing, oh my God, therapy? Hindi. Maybe like, sino ba ako to talk about your experience? Parang ganun. So, pag nakakamit ako ng ganun, napapa akong, wow, putang ina. Amazing, no? That's crazy.
tingnan nyo, kaya siguro ako big advocate din talaga of need mong umamin. Kasi feel ko, kapag nako-contain yung gantong feelings within you, lalo siyang lumalaki at lumalaki at lumalaki. And feeling ko minsan, yung mga feelings na to, akala natin sobrang laki niya, sobrang bigat niya, sobrang serious niya. Kasi hindi natin siya nailalabas or hindi natin siya nasasabi. And then minsan kapag naamin mo, minsan may click na parang, yun na yun. Parang, okay, tapos na. Maybe, okay, parang kaya ko nang i-process yung feelings. Akala ko ikamamatay ko. Like, consciously do it na parang, okay, tama na. And, tama ako sa part na kapag nasabi mo na or kapag naamin mo na, put mo na siya out there, mag-i-start ang moving on process. Kasi, nung sinabi na ni Carson, nakuha niya yung sagot. Okay, one of the reasons why hindi naman talaga umaamin ng mga tao is because, one, if nasa setup ka kagaya ni Carson, meron kang friendship na ayaw mong masira. That's so valid, lalo na kung sobrang importante talaga sa'yo ng person na yun. Ang tagal na lang magkasama. Wala naman talaga ako, na friends naman din talaga sila. Okay? Siyempre, ayaw rin naman mawala ni Carson yun. So, hindi siya makaamin. Two, yung fear of, I guess, rejection. Yung part of you knows na alam mong walang pag-asa. And so, ayaw mo na siyang sabihin. Okay. May cases din kasi guys na, may cases din kasi, okay, hindi ka i-consider ng other person kung hindi niya malalaman na gusto mo pala. Feel ko, baka ako lang to, feel ko as early as like 1 year kung umamin na si Carson, maybe iba rin yung trajectory ng relationship nila. Na maybe makikita siya makakonsider ni Dio na parang, potential partner ka nga, no? Like, ito pa, isa din yun sa mga tanong ko, along those years kaya, hindi ba naisip ni Dio na baka si Carson ay potential partner? Like, baka pwede ko magustuhan tong person na to. Feel ko, sumagi sa isip ni Dio. But, mas nangibabaw lang sa kanya na, gusto ko lang siya maging tropa, gusto ko lang siya maging friend. Kung nga yun yung aminin nyo guys, you have to let people know na you like them. And you have to let people know na you love them. Either to let yourself go or to let them know na baka, hey, interested ako, let's do this. Sometimes kasi guys, relationships and love are that easy. Na-realize ko na maraming bagay sa mundo na mapapadali kung sasabihin mo lang. Okay, just ask. Just tell people how you feel. Hindi naman pala yun ganun kahirap. Nakakatakot, pero minsan yun yung solusyon. And that's how relationships will progress. Anyway, nung nasabi ni Carson kay Dio, ang daming tao na nag-iisip na parang may feelings kaya si Dio kay Carson. Pero for me, nung napanood ko yung film, I feel like sobrang clear naman na wala. Ewan ko ba, parang ang clear naman ng answer ni Dio kay Carson. Okay, yan pa, isa pang tanong yan. Gago ba si Dio? Nahinalikan niya si Carson? That's a valid question. Feeling ko, oo. Gago siya sa part na yun. Kasi parang lasing sila that time, tapos nag-uusap sila about crisis. And at that point, si Dio ay nasa state of lost and confused. Medyo madami siyang problema. Feel ko matagal na-establish naman ng film. Ito na naman establish. Feel ko naman, clear naman sa film kung anong person si Dio. Hindi natin masasabi na siya ay pinaka stable, hustler na person. He's just a man. He's just a guy. And parang meron naman tayong feeling na si Dio ay prone to making decisions na ganon. He's just a guy. Gago siya sa part na yon na hinalikan niya si Carson, knowing na ang vulnerable ni Carson at that point. And ang sakit nung humiwalay si Carson. Imagine niyo yung feeling ng, okay, umamin ako sa person na mahal ko for 7 years and I know this person too well na nung hinalikan niya ako, alam kong he doesn't mean it that way. Ang sakit! Ang sakit nun! Like, it takes a lot of courage to like, break from that kiss kasi kilala mo yung tao and kilala mong wala siyang feelings for you.
gago si Dio sa part na yun, but damn, it's just a guy. Ewan ko, parang I can't hate him so much for doing that. Ewan ko, meron ba mga tao na nako-confuse if may feeling si Dio or wala? Kasi to me, it's pretty clear na wala. Ilang beses siyang nag-sorry. Guys, yan ang sagot ng mga taong, like, kapag nag-confess ka, tapos ang sagot sa'yo, I'm sorry, or thank you, it means wala. Wala. Also kasi, alam naman na kung meron naman talagang feelings, gagawa naman ng paraan. Kita naman natin kung paano si Dio kay Pathy. With an H. So, alam naman natin na hindi naman sa baka natutorpe lang si Dio. Hindi lang talaga niya gusto. Yun yung answer to it. Wala lang talaga siyang feelings for Carson. If meron, feel like gagawa naman siya ng something. Ipe-pursue naman niya. So, ayawan ko kasi parang nakikita ko na may mga humihingi ng I'm drunk, I love you too. And naiisip ko, parang I feel like yung ending ng film ay solid na hindi ko na kailangan ng further answers. Hindi ko rin naman maiisip na parang, baka someday, baka at that point, okay, possible kasi na maisip mo na parang, baka at that point confused lang si Dio, hindi niya pa nako-consider. Well, possible, but at the end of it, nag-decide si Dio na hindi niya ipe-pursue si Carson. And that is a choice. And that is yun na yun. Minsan may mga bagay tayo na kailangang iwan ng ganon. Yun na yun. Kasi padapo na ako kay Paolo Avellino. Sorry. I'm totally normal about this. Hindi ko in-expect. Okay. Pogi talaga si Paolo Avellino. Fuck it. Pogi talaga si Paolo Avellino. Yes, conventionally attractive si Paolo. Pero kasi yung pagka-pogi niya ay parang talagang makikita mo siya in person. Ang flawed. Ang flawed niya as a person. Gets niyo ba? Flawed as in F-L-A-W-E-D. Parang ang dami niyang imperfections as a person. Tapos ang pogi. And parang ang tao ng pakiramdam niya. Kahit sobrang pogi niya. Kaya nga siguro, for me, bumabagay talaga kay Paolo Avellino yung gantong roles. Gaya ni Dio. Kasi he's that guy. He's that guy na magugustuhan mo na ang daming questionable choices in life. Pero nagustuhan mo. He's that guy na lost. May ganun siyang vibe eh. So like, kuwang-kuha ako ni Paolo Avellino sa ganung role. Sobrang bagay sa kanya ng ganung roles. Ngayon kasi may roles si Paolo Avellino na, bini-build up si Paolo as this leading man sa ABS-CBN. And yung atake ni Paolo ay pa K-drama leading man sa My Love Will Make You Disappear. Nag-work naman kasi pogi siya. Pero mas iba yung impact ni Paolo sa roles na tao. Like, questionable choices. Papaasahin ka. Ahalikan ka after mo umamin sa kanya. Iba si Paolo sa ganon. Kaya nung nakita ko si Paolo Avellino na nakasablay, guys, napairit talaga ako. As ganon. Sorry to make that sound and sorry you had to hear it. Pero ganon. Like, lumabas siya nun, yung sablay scene. Yung pakita yung picture, lumabas yung sablay scene. Wala nang pogi! Like, wala akong nakitang ganyang pogi. Nasa LB ako. Wala akong naging Dio sa UPLB. At bakit? Bakit wala? Anyway. Fuck! Pogi eh! Ang pogi. Pogi ni Paolo Avellino. Fuck! Ang pogi ni Paolo Avellino. Fuck! Anyway. Okay. Another thing, yung chemistry ni Maha at ni Paolo ay fucking crazy. Parang British. Diba ganun din yung kay Angelica and kay JM. Hindi sila mukha artista dito. Mukha sila talagang mga taga UP Film at yung Social Work and Community Development. Department of Social Work and Community Development. Mukha sila mga scholar na makakasalubong mo sa ano ba to? Ano ba? Sa UPD. Nung wala pa mga nag-jogging doon. Mukha nga sila makakasalubong mo rin sa Cubao Expo eh. As in, like, So, sobrang tao, sobrang lala nung chemistry. Grabe rin yung promo photos nila eh. As far as I can remember. May mga lumabas na promo photos nila. And so, feel ko yun ang pinakamagandang gift ni Direk JT sa universe. Yung pagsuotin sila ng sablay. Sobrang tao. Sobrang lala ng chemistry. Wala akong masabi. Tangina. Over talaga. Siguro, isa pang aspect pala, munti ko na makalimutan, nabubuwisit ako kay Pathy.
I'm sorry. Okay. Tinatry ko magkaroon ng empathy din talaga eh. Para sa mga, alam niyo yun, sa mga characters na ganito. Kagaya ni Iza Calzado sa Starting Over Again. She is so likable, right? Si Pathy, with an H, I'm so sorry, she is so annoying to me. She is so annoying. Like, what do you mean? What do you mean vegan ka? Tapos pipilitin mo yung friends na hindi mo kilala, by the way, ng, well, friend mo, partner mo, na kumain sa isang vegan restaurant kasi vegan ka. Maybe that's just the people pleaser in me. Pero, girl, read the fucking room. Oh, isa pa. Yung sa Youngstar, nag-usap sila about Youngstar, naririnig mo itong tatlong taong to. Si Dio, si Jason T, at si Carson, na naglalabas ng feelings about not being in Youngstar, about why baka hindi naman yung nagmamatter. Narinig mo yung feelings nila about it. Tapos sasabihin mo na, ay, actually, nag-feature ako sa Youngstar eh. Sobrang annoying mo, girl. Sobrang, stop. Pathy ka, pero walang empathy. Ano ba yan? Yun yung feelings ko about I'm drunk, I love you. Siguro yun lang yung mga thoughts of, well, graduating, and then liking someone for 7 years. Feeling ko nung nakaamin si Carson ay, na-let go niya na yung sarili niya from that feeling na, okay. O yun na yun. Pwede ko nang iwan tong part na to. Pwede na ako mag-move on. Anyway, I love it. I love it so much. I love I'm Drunk, I Love You. I love that thing called Tadhana. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Direk JP, para kay Paolo Avellino na nakasablay. Tangina! Alam nyo, maghahanap nga ako ng print niyan. As in, meron ba nagbibenta ng print ni Paolo Avellino na nakasablay? Love him! I love her. Ang galing ni Maha. Tangina, para sa mga Carson dyan, my sisters in Christ, stand up. Stand up. I respect the yearning. I respect the pining. I respect liking someone. Pero for that long, I feel like, onting, pagmamahal sa sarili. Joke lang. Sorry, no offense sa mga Carson. Makaka-get over din kayo. Makaka-move on din kayo if you decide to do so. Anyway, thank you so much for watching this episode. I hope na enjoy nyo akong mag-yap about films. Mahilig ako mag-talk about films. Mahilig din ako manood ng mga pelikula na kaya ng attention span ko. And shout out kay Direk JP at Direk Tonet. Hello, AWKP Directs. Love you both. Alam nyo, something din talaga about that thing and I'm Drunk, I Love You ay pumunta sa isang lugar para mag-move on. Nasa north yung lugar na yon, which is Baguio at La Union. Gusto ko sanang itanong kung saang lugar kayo pupunta para mag-move on. Pero, okay, sige. Ang tanong ko na lang is, aamin ba kayo sa taong mahal nyo for 7 years? Yun na lang. Yun yung tanong ko. Ayun. Okay, naglalabas kami ng episode every Thursday, 9 p.m. on Spotify and YouTube. I-follow nyo kami at Kwarto ni Yani on TikTok and Instagram. Also, mag-subscribe kayo sa Spotify ng Kwarto ni Yani. Ng Yani's Room, I mean. Kasi gusto ko mag-chart. Charing, mag-rate din kayo. Yes! And, of course, i-leave nyo yung comments nyo, reactions nyo dito sa comments, or itag nyo kami sa socials namin. Nabanggit ko na, paulit-ulit ako, pasensya na. I-follow nyo na rin ako at Yani Hatisu on all social media platforms. Lahat talaga, as in, Yani Hatisu lang talaga name ko. No doubt. Thank you so much. And, see you, Riyadh. Bye-bye. 1 hour and 30 minutes, oh, yawa.